Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, brothers, sisters. At ngayon pong umaga ay magkakaroon po tayo ng topic tungkol sa the book of life. Sino ba talaga ang the book of life? Kasi dati yung unawa ko about the book of life ay in the book ay talagang libro siya pero ito yung advanced karagdagan na alaman na tungkol sa aklat ng buhay na may kinalaman po sa ating lifestyle dito sa mundong ito na magbibigay sa atin ng isang liwanag na everything that na ginagawa natin dito sa mundo ay sa mata ng Diyos ay kumbaga alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin, kasalanan natin, sa mga pagkukulang natin. So, yan po. So, ngayon buksan po natin yung Revelation chapter 20 verse 12. Ito lang, maikli lang pong topic nito na gusto kong buksan. Sa Revelation chapter 20 verse 12, sabi ito, "And I saw the new dead, and small, the great, and stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works." So, yung sinasabi dito na according to their works, so ibig sabihin ang basihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Ang basihan ng Diyos ng kanyang pagliligtas ito ay base dito sa ating mga ginagawa sa buhay, sa araw-araw nating pamumuhay, kung paano ang buhay natin ay tayo lumalakad sa mundong ito, pero dapat lumalakad din tayo sa ating Panginoon. We are walk in the light of the Word of God. So sometimes tayo ay nakapokus lang doon sa tinatawag na nakapokus lang tayo doon sa ating mga ginagawa sa buhay. Pero hindi natin napapansin na ang buhay natin ay tayo ay sometimes majority ang ating life and time sa gawain sa mundo ito. Pero meron talagang ating buhay na dapat din natin sa araw-araw ito, meron tayong ginagawa. Kasi kung titingnan mo dito sa kanyang sinasabi dito sa Revelation chapter 20, yung sinasabi, "And the books were open, and another book was open, which is the book of life." The book of life. Yung the book of life pala nito, ito yun ay nagre-represent sa ating buhay, ang ating lifestyle dito sa mundo, in according to their works. So sa bawat gawa natin ay naisusulat sa book of life or the book of death, written in the books or the book of death. Ito in the book were judged. So there are two, kahit ang sinasabi, there are two books, dead books. Ito yung in the books according to their works. So there are two books, and the book of death and the book of life. So ang ating buhay, kung mas majority ang life natin doon sa book of death, ito ay recorded din ito sa book of death. Pero kung ang ating life ay nandoon nasusulat din sa book of life,
we are also written in the book of life. And remember that yung the book of life pala ito ay represented na tayo pala ito. You are the book of life. Sa harapan ng luklukan ng Diyos, a great stand before God. And ito yung sa white throne judgment. During sa judgment, na sinasabi dito sa 11, a white throne judgment. And I saw a white throne judgment. Yung white throne judgment. Sa white throne judgment, during sa judgment, pag binasa mo sa 12, ang the books nito, which is the book of life or the book of death. Kasi the book of life, hindi na papasok ito sa judgment. Ang pumasok lang doon sa judgment, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero bakit hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Kasi ang buhay natin, pala dito sa mundong ito, ay inakordan doon sa ating sanlibutan. Mabari sa mundo, we are focusing dito sa mundong gawain, lifestyle natin. Pero we are not focusing dito sa book of life. Ang book of life, ito yung nasa salita ng Diyos na we are ministering sa kanyang salita. So, maraming ang gulo dito. Katulad ng sometimes gifts na binigay na, sometimes siya ay naging apostol, sometimes siya ay naging pastors, prophet, evangelists, and teachers. That's part na naisusulat ang ating life dito sa mundong ito. At yung mundong ito na ating lifestyle that we are represented is the book of life. Tayo pala yung the book of life. Ngayon, kung tayo yung the book of life, so, hahatulan tayo ng Diyos according to our works, to their works. Oo. So, ang tao talaga, walang lusot doon sa kanyang ginawang kasalanan. Kasi, siya yung parang yung television, parang yung camera. Nakatilibise ka, para pag binuksan yung aklat, ikaw, ay nandoon lahat ang ginagawa mo na nakatilibise. So, ganun yun. And, kung ganun yun, walang escape. Kaya nga sabi, judge out those things which were written in the books. Lahat ito yung nakasulat. Itong written ito, hindi nito yung parang babasahin mo ito. Ito ay kumakatawan sa kalagayan ng isang parang nanood ka ng TV na lahat ng ginagawa mo ay nakikita doon sa aklat. Na ikaw mismo ay nakasulat doon sa book of death or the book of life. So the book of life, in the book of life, tayo po yung the book of life. At tayo din ang nagre-represent the book of death. So whatever na ating ginagawa, they are written in the books. They are written in the books. Diba? They are written in the books. So ang tanong, ito yung hindi nakita ng mga tao, no? Ng iba, basta they are going to church after the listening the word of God. It's enough. So you are listening in 1 hour, and you are listening 2 hours, 3 hours, 4 hours, or 10 or 12 hours according to the word. At the day, dapat lang ba tayo ay umaganap lamang sa isang linggo? Hindi ba dapat tayo nag-iisip din na paano ba tayo makakagawa ng isang tungkulin
sa loob ng 6 days? Exclusive lang ba ang ating works doon sa ministry, a traditional work we are worshiping to God? O, sasamba lang tayo doon. Pero, hindi naman masamang sasamba kasi dapat naman talagang sumamba tayo. Pero the great worshiping, you are doing the work to God. So yun ang the best work na ating ginagawa. We are working to God. Pero kung tayo ay wala doon at tayo ay nagkakasala, kahit tayo nakasulat which is in the book of life, written in the book of life, may sabi dyan ng Diyos doon sa Exodus 32. Pag binuksan natin ang Exodus 32, And the Lord said unto Moses, Whosoever had sinned against me, he will blot out of my book. Diba? Sabi niya, he will blot out of my book. So nakasulat na ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Diba? And the Lord said, and therefore now go. Kaya nga sabi dito, if you read in 32, let's go to verse started tayo magbasa sa 32 to 33, Magbasa kasi tayo sa 33. So kapag tayo nagbukas ng babasahin natin sa chapter 32 verse 32. Sabi niya dito, and yet now if thou wilt forgive their sins, not me, I pray thee out of the book which thou hast written. Sabi niya, yung nakasuot blot, sabi niya ni Moses, blot me, alisin mo ang pangalan ko. If thou will forgive, kung di mo patara, alisin mo ang pangalan ko sa aklat. See, I pray thee out of the book which thou hast written. Pero ang sagot dito ng Diyos, saan tawag dito? And the Lord said unto Moses, Whosoever had sinned against me, he will blot out of my book. Blot out. He will blot out of my book. So, kapag ang tao pala nagkasala, kahit siya nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, aalisin ng Diyos ang kanyang pangalan. So kung aalisin ng Diyos ang kanyang pangalan, so nasa sitwasyon siya ng judgment. Sabi niya, I will blot out of my book. Aalisin niya sa pangalan yung tao nakasulat sa aklat ng buhay. And that is the book of death na sinasabi ko doon sa Revelation chapter 20 verse 12. Diba? So yung magkakasala, aalisin doon. So we back to the Revelation chapter 20 verse Revelation chapter 20 verse 12. Sabi niya, and
And it is the book of life is nasabi ko was and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged. The dead were judged out those things which were written in the books according to their work. So pag nagkasala, ayon doon sa Exodus chapter 32, aalisin ang pangalan. So aalisin siya sa aklat ng buhay, which is the book of life. Pero kung siya ay nagkasala, papasok siya doon, aalisin ang kanyang pangalan sa book of life. So dito sa white throne judgment, ang nakapasok dito sa mga judgment, nakapasok sa judgment, yung mga taong tinanggal ng Diyos sa aklat ng buhay at hindi ang mga tao din na hindi rin naisulat sa aklat ng buhay. Sapagkat patuloy sila gumagawa ng kasalanan. They're traditionally making sin in the eyes of God. So napaka-importante pala na ito na yung buhay natin, every step of our life, now we are represented as the book of life and the book of death. So if our life is walking into the book of life, we are not facing, hindi tayo harap sa judgment. Ang maharap lang pala sa judgment, yung mga taong gumawa ng kasalanan according to their work. So, dito pala, napakahalaga dito sa atin, napakahalaga sa buhay natin, na habang pala tayo nandito sa mundo, we are doing the ministry. Meron tayong legacy sa Diyos na magagawa. Kumbaga, we are representing is the book of life and the book of life. Kung tayo ay siyang liwanag sa libutan, we are representing the book of life and the book of life. We are gagawa tayo sa mundo nito. So, maraming kategory, no? For example, sometimes you are making sa Facebook Live. And ayan, sa TikTok, pwede ka rin mag-message doon eh. Sa Facebook page, pwede ka mag-message. All that is written in the book of life. But you must study that the word, baka mamaya sinasabi mo, is not in according of God. It is according to your mind. So nakakadepende na lang tayo sa ating kaisipan, hindi nasa labas na pala ang sinasabi natin doon sa salita ng Diyos. It is very important that. So, ngayon, isang pagkakataon na nagpabigay sa akin ng liwanag na we are representing as the book of life. Our life is representing of the book of life. Lahat ang ginagawa natin, we are representing the books. The book of death and the book of life. So now, habang tayo na nandito sa mundo, habang may pagkakataon pa tayo, gawa na tayo. So, maglingkod na tayo sa Diyos. Sa anumang bagay habang tayo nandito, makakagawa tayo ng mga bagay ng paglilingkod tungkol sa Diyos. Kasi kung hindi tayo gagawa, hindi tayo makakagawa. So ang mangyayari, we are focusing doon sa death, book of death and dead, na mayroong dead books. Ito yung dead books, ito yung sanlibutan eh. Yung book of buhay mo, they are written in the book of death. In the book of death, it is, no. Pero ngayon, kung ito makita mo yung message na ito, para pala maisulat ang aking buhay, sa aklat ng buhay, dapat mayroon akong magawa tungkol sa salita ng Diyos. Ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin habang ako nandito sa mundo nito? We are doing about the lifestyle. We'll change our lifestyle. Hindi yung lifestyle natin, mas majority, yung ating heart doon sa sanlibutan kaysa sa heart sa Diyos. So okay, hanggang dito na lang po at nawa ay mapanood niyo ito sa final presentation dito sa aking
ginawa sa message na ngayong umagang ito. At maraming po salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na nakagawa ko. Sa maikling panahon na nakagawa ko tungkol sa kanyang salita. Please, pinasalamatan ako sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang ating Panginoon si Kristo. Amen.